So, nag-a-apply ka na ng marriage visa and then all of a sudden, sasabihin sa'yo na mayroon kang mga issues or mistakes na nagawa during the process. Ang sakit, diba? Which is nangyari din siya sa akin before dahil nakinig ako sa mga informations just sa internet, sa online, and sa groups. And then all of a sudden, it caused delay and nagastosan pa ako ng bonggang-bongga. Kaya naman sa video na to, gusto ko i-share sa iyo yung mga 10 mistakes na ginagawa ng mga Filipina kapag nag-a-apply sila sa marriage visa. And also, yung ibang mistakes nito, nangyari na rin sa akin. Kaya gusto ko na i-share sa iyo yan para maiwasan mo siya and then maging smooth ang iyong process. So, let's begin. First mistake is, kadalasan ng mga Filipina is gusto natin yung mas maging ahead tayo, diba? Mas gusto natin, inuunahan natin. Kumbaga, advance mag-isip, diba? So, sa marriage visa, ang nakita ko mga mistakes na ginagawa ng mga Filipina ay nagre-request sila kagad ng bunches of documents. Yung mistake na ginagawa nila is sinasabay nila yung SENOMAR sa birth certificate kapag hindi pa naman kailangan ng SENOMAR. Okay, so nagkukos lang siya ng expired ng SENOMAR and then nagkakaroon din siya na gastos ng gastos. Ako sa iyo is hintayin mo muna kung kailangan na ba talaga ng SENOMAR or hindi. Kasi para maiwasan mo yung gastos, katulad nangyari sa akin before, na nag-request ako ng SENOMAR hanggang sa naabutan na ng expiry, no? And huwag ka muna mag-request kapag hindi pa naman talaga kailangan. Okay, unahin mo muna kung ano yung mga kailangan mo. Like for example, birth certificate. Hindi naman siya kagad siya na-expire. Passport, kumuha ka na kasi 10 years naman yan and so on and so forth. Okay, make sure i-document mo kung ano yung mga documents na kailangan mo. Mistake number 2 is yung pinapa-DFA nila yung kanilang documents instead dun sa German Embassy. So, alam naman natin na ang DFA ay nagli-legalize din ng mga documents niya. Kailangan mo yan sa ibang dokumento. Like for example, ipapa-authenticate mo yung diploma and so on and so forth. Pero sa German Embassy is pinalitan na kasi nila na dapat ang nag-authenticate talaga is yung German Embassy. Like in my case, no, ang passport ko in-authenticate siya sa German Embassy at hindi sa DFA. Okay? So make sure na hindi si DFA talaga ang nag-apostille or authenticate. Dapat si German Embassy. Noong time namin is wala kaming pina-DFA before, no? Lahat sila pinapa-authenticate kay German Embassy. Okay? So dapat magkaroon kayo ng clear understanding na si German Embassy yung pinapa-authenticate. Most of the documents ay yung passport, no? So, yun yung ino-authenticate ni German Embassy. So, that's another mistake. Sayang kasi ko DFA mo kagad siya, yung dokumento, pero hindi naman siya dapat, no? Mapapagastos ka ulit and magka-cause of delay pa sa iyong process. Another mistake na ginagawa din mga Filipino, and isa rin siya sa mistake na gawa ko before, is yung kumuha kaagad ako ng German certification exam. Yung time na nag-decide kami na magpakasal sa Germany is nag-iintay pa kasi ako ng divorce paper ng fiancé ko. So sabi ko sa sarili ko is mag-aaral muna ako ng German language and then kukuha ko kaagad ng certificate, which is ang tagal kasi noon ng booking ng appointment exam doon sa Goethe that time, no? So, and then I don't know kung gaano katagal ako mag-aaral ng German language since self-study ako. So, sabi ko mag-aaral muna ako habang nag-iintay and then magbubook na agad ng certificate. Hanggang sa ang tagal-tagal ng process ng marriage visa ko with verification of documents and so on and so forth. So, yung certificate ko, yung German A1 certificate ko, sobrang aga ko siya kinuha. Kaya lumagpas na siya ng 1 year. Okay? So, kasi ang tinatanggap lang ng German Embassy ay less than 1 year old. Ibig sabihin, kailangan bago mag 1 year yon ay maipasa mo na iyon sa German Embassy. Yung sa akin kasi lumagpas na siya. I think 1.5 year old na yung certificate ko noong that time. In that time, no, tinatanggap ng German Embassy is only 1 year old. Okay? So, kapag lumagpas ka na 1 year old ng certificate, yung certificate mo, German A1 mo, kailangan mo nang mag-retake. No? Marami akong mga naging kasabayan na pinag-retake sila. But, the time namin is depende kung magre-retake or not. No? So, nakita nila yung German A1 ko, certification is lagpas na ng
ng lagpas na siya ng 1 year, tinanong nila yung consular kung magre-retake ako or not, or i-interview nila ako in German. And in that time, confident naman ako na sabi ko, I want to have an interview instead of taking the exam. Kasi cost of, ano na naman yan, 6,000 that time, no? And ayoko na mag-book na naman, no? And tinanong nila consular, and then they said they will write me an email if kukuha ulit ako ng exam or not. Nag-intay ako pero hindi na nila ako pinag-retake, no? Ang sinabi kasi nung nag-interview sa akin na mataas naman daw yung grade ko. My grade was 90 above percent. So sabi nila na-approve ko naman daw na capable ako makapagsalita. Since nag-submit din ako ng mga documents ng screenshot na nakikipag-usap ako in German sa in-laws ko and sa fiancé ko. So nakita ng consular na I can be able to speak German kahit na interviewin ako doon, kaya ko siyang panindigan. So if ever na ayaw mo mangyari yung ganun, so make sure na huwag mong gawin yung mistake na to, wherein dapat hindi ka kukuha kaagad ng German certificate. Okay? Magkumuha ka lang ng German certificate mo kapag ka nasa kalagitnaan ka na ng investigation or yung verification of your information. Okay? Para hindi abutin ng 1 taon yung iyong German A1 certificate. So number 4 mistake na ginagawa ng mga Filipina is yung nagbabayad sila ng mag-aasikaso sa kanila, which is okay lang naman. Pero kadalasan kasi is nai-scam sila. Okay? So kung talagang gusto mo na may guide talaga sa iyo, no? Okay lang naman na magbayad ka. Pero yung nangyari kasi doon sa naging student ko, no, this is marriage naman sa Hong Kong, no. Nagbayad sila ng fixer sa Hong Kong para ikasal sila doon. And gusto nila mag-apply ng family reunion visa. So kaya ko ni-relate siya sa'yo kasi nga marami pa rin mga Filipino nang i-scam. Okay? So na-scaman sila ng 1,000 euro, hindi na nagpakita hindi na sila kinontak nung Filipina na yon after nila magbayad. So, kung gusto mo talaga na may mag-guide sa'yo, make sure na trusted sila. No? Kasi ako, tinulungan ko rin naman yung mga Filipino, mga students ko sa German language, tinulungan ko sila sa pag-apply ng marriage visa. So, ngayon ay nasa Germany na din sila. So, depende yan kung trusted ba talaga, alamin yung mabuti, kung ayaw mo talaga ng overwhelm na mga process, gusto mo yung may mag-guide sa'yo, okay lang naman magbayad. Pero mistake lang kasi is hindi nagkakandak ng research kung legit ba siya, yung mag-guide sa'yo, or hindi maasikaso, and so on and so forth. Okay, so make sure na mag-research muna kayo kung kukuha kayo ng mag-guide sa inyo through the marriage visa. Okay? Mistake number 5 na ginagawa karamihan ng mga Filipina is yung kanilang mga fiancé ay hindi gumagalaw o hindi nila alam na ang first process pala, na step, ay manggagaling sa fiancé mo or sa standism. So, hindi ini-inform ni Filipina or hindi mo ini-inform ang iyong fiancé sa Germany na siya dapat ang gagawa ng first move. Okay? So, dahil nga, ang standism pang pinaka-first step, dapat doon manggagaling yan sa fiancé mo. Okay? So, kailangan magtulungan kayong dalawa. Okay? So, maraming nalilito na katulad nung nag-comment sa isang YouTube ko na sabi niya ay nagpunta daw siya sa German Embassy for the first step, pero hindi naman talaga yun yung first step. No? So, humingi siya ng consultation sa akin. And ayun, sabi ko, you have to go first to the standism and ask the requirements and the process. Okay, so yun, nag-lead na siya to the first step. Mistake number 6 is hindi alam yung Verpflichtungserklärung o yung formal obligation. May mga naging students ako na tinulungan about dito sa formal obligation kasi hindi nila alam talaga kung paano sila makakakuha.
Okay, so ulitin ko dito, ang form of obligation ay makukuha siya sa Ausländerbehörde or yung alien office sa Germany. Okay, sa inyong city. Okay, so ang form of obligation ay kailangan siyang dokumento para ma-proof na karapat-dapat na ang iyong fiancé na suportahan ka or enough yung kinikita niya para masuportahan ka pag nasa Germany ka na. Okay, so hindi nila alam, ito yung mistake kasi na hindi nila alam na meron palang required salary amount pag kumuha ka ng form of obligation. So in our case, in form of obligation namin, ang amount salary ay kailangan 1,500 euro neto. Pag sinabing neto, ibig sabihin nun, kaltas na lahat ng tax, insurance, and so forth, malinis na yung 1,500. Okay? So pag mataas ka doon, pasok ka, magkakaroon yung boyfriend mo or fiancé mo ng form of obligation. Kasama ni doon is yung kailangan meron siyang contract ng apartment or yung bahay and so on and so forth. Meron siyang isasabit ng mga documents. Pero maraming sumasablay talaga is hindi nila alam yung amount salary. Sumasablay sila doon kasi mababa yung kanilang salary. Okay? So sa susunod ng mga videos, maggagawa ko ng video kung ano yung gagawin nyo kapag mababa sa salary required ng Ausländerbehörde yung salary ng asawa nyo or yung fiancé nyo. So kung gusto mo na malaman yon, no, comment mo lang sa baba na gusto mong malaman kung ano yung gagawin kapag hindi sapat yung salary ng asawa mo para sa form of obligation. Tutulungan ko kayo or gagawan ko ng video. Okay, comment nyo lang sa baba. Another mistake, number 7, is yung hindi kaagad inaayos yung mga discrepancies or yung mga late registered birth certificates. So, alam naman natin na masyado mahigpit sa German Embassy and marami akong mga naging students na nagre-reklamo about sa discrepancies ng kanilang documents and yung late registered na birth certificate. Yung mga discrepancies, yung mga wrong spelling, wrong yung information sa kanilang data, sa documents, mostly birth certificate, ganyan. Tapos yung, kunyari, hindi kasal yung nanay at tatay, pero kinuhan ng applicant na Filipina yung surname ng tatay. So, kailangan pa silang dumaan sa process ng court na tinatanggap ni tatay niya yung anak, yung siya, yung Filipina. So, ganun yung mga naging mga issue before na nagko-cause talaga ng delay and nagko-cause ng issue, conflict na under investigation sila. Minsan is hindi pa na-approve dahil nga sobrang complicated ng documents. Okay, so gagawan ko din ng videos, no, kung ano yung mga bagay na nagko-cause ng rejection sa visa. So, comment nyo din sa baba kung gusto nyo yung ganun para magawan ko siya ng video. Okay? So, yun, mistake ng mga Filipina, hindi kagad inaayos yung kanilang mga birth certificate, most especially yung mga discrepancies. Bago kayo mag-apply, ayusin nyo muna yung inyong documents, no? Kung alam mo na late registered ka, ayos mo na. Pati yung mga spelling, ipaayos mo na siya kagad. Okay, nang sa ganun, hindi na kayo magkaroon ng conflict at cause ng delay pag nag-process na kayo ng marriage visa. Another mistake, number 8, is yung nagbubook kagad kayo ng flight bago kayo magkaroon ng visa or ng CFO. Meron akong naging isang subscribers, I think, or dun sa Facebook group ko before, na nag-book kagad yung asawa niya o yung fiancé niya ng ticket. No, since one way lang naman ang kailangan ng marriage visa, nag-book agad. Kasi sinabihan daw siya ng Standesam na the visa is on the way or your Ausländerbehörde, the visa is on the way. So, sinunod nila ngayon yung date of marriage nila. Okay, yung date ng wedding nila. And yun, but nagkaroon ngayon ng conflict and natagalan ng process para ma-issue yung visa. So, in the end is yun, nagkaroon ng rebooking and
Yung ibang mga airlines, hindi naman basta-basta nagbibigay ng rebooking, di ba? So, ayun, nagagastos din sila ng bonggang-bongga. So, kung ayaw mo mangyari yon, kailangan intayin mo muna talaga yung visa mo, hawak mo na talaga yung visa mo, at meron ka ng CFO. Para na sa ganun, malinis, na wala ka ng issue, na hindi ka na talaga makakaalis. Okay? So, dapat hawak mo yung visa mo, hawak mo na yung CFO sticker mo, and then you can book na whatever you want. Mistake number 9 is yung hindi sila kumuha ng CFO sticker. So, isa sa problema ng mga Filipino minsan is yung akala nila nag-e-end na sa visa yung kanilang marriage visa, which is very wrong kasi hindi ka makakaalis ng Pilipinas or sa immigration kung wala kang CFO sticker. So, ano ba itong CFO sticker? Is a Commission for Filipino Overseas wherein nagkakonduct sila ng seminar para maging aware tayo kung ano yung magiging buhay sa ibang bansa. No? Most especially kapag ikaw ay kasal sa isang foreigner. So, i-orient lang naman kayo doon and then bibigyan kayo ng sticker and that's it. Kailangan na kailangan mo yun. Protocol kasi ng ating mga gobyerno yon para nang sa ganun ma-orient tayo na magiging buhay kapag tayo ay naging imigrante na sa ibang bansa, more specifically sa Germany. So, hindi ka nila paaalisin kapag wala kang CFO sticker. So, sabi ko sa iyo, in the mistake number 2 is yung nagbubook kagad ng ticket, wala pang CFO and wala pang visa. So, yung CFO dapat kapag kakuha mo ng visa, kuha ka na ng CFO. Madali lang naman yan, may online siya o merong face-to-face. So, make sure huwag mong kalimutan yun. Okay? The mistake number 10 is yung hindi dinodocument yung kanilang relationship. Like for example, kailan ba nag-propose or kailan ba bumisit yung iyong fiancé sa Pilipinas, gaano katagal na kayo, kailan ang birthday ng iyong fiancé, ano yung trabaho, ano pa. Yun. So, kasi, bakit kailangan mo yun? Kasi kailangan mo to pag in-interview ka na sa German Embassy. Katulad sa akin, in-interview ako noon, ang tinanong sa akin, nag-propose pa sa'yo ang fiancé mo? I said yes, pinakita ko yung singsing. Okay, kailan nagpunta sa Pilipinas ang iyong fiancé? I said this one is the ticket, January 7 hanggang sa January 15, 2017. Blah, blah, blah. So, ganun. And dapat, i-document mo rin yon. For example, gaano katagal ba kayo or gaano katagal na kayo, kailan kayo naging kayo. So, i-document nyo kagad yung mga informations na ganun kasi nga, itatanong yan sa inyo. Doon kasi makikita sa interview kung genuine ba talaga or match pa lahat ng mga pinagsasasabi mo sa documents mo. And para mapatunayan mo rin na genuine at legit ang inyong relationship. Okay? So, kung ako sa inyo, no, i-document mo siya. Naalala ko din pala yung naging kasama dun sa group na sinalihan ko before is nagkaroon daw ng duda yung staff kasi daw hindi daw match yung sinabing ticket date doon sa sinubmit na supporting documents kasi hiningan siya na meron ba ikaw ticket nung pumunta yung fiancé mo. So, sinubmit niya na ganun. Tapos, nauna na yung sinabi niya na yung date, hindi pala match. So, parang nagkaduda. No? Pero, in the end, sabi niya na approve naman daw siya kahit na nagkaroon ng duda. Pero, para maiwasan niya yung mga duda-duda na yan, make sure alam mo yung nangyayari sa inyong relationship. No? Kasi doon mo makikita, doon mo papapatunayan sa German Embassy na genuine, legit, and hindi kayo scam. No? Talagang nagmamahalan kayo. Okay? So, iyan yung mga mistakes na dapat mong iwasan. Okay? Kung gusto mo ng talagang smooth na process, marriage visa process, na sa ganun ay hindi ka ma-burn out, hindi ka maguluhan, okay? O mahirapan man. Ang advice ko lang sa iyo is this visa process will going to be a long term. Medyo matagal siya and wala tayong shortcut na gagawin. Okay, kaya kung ako sa iyo, kailangan yung maging matatag
And after naman itong visa process na to is makakasama mo na yung fiancé mo and ikakasal ka talaga sa Germany. Okay, that's why maraming mga Pilipina na gustong ganung experiences and kailangan mo lang talaga maging mas pasensyosa kayong dalawa ng fiancé na German fiancé mo. Okay? Sana nakatulong 'tong mga mistake na 'to and iwasan mo 'to. Okay? So may mga idea ka na. Huwag mong gagawin yung mga ganitong mga mistakes nang sa ganoon maging smooth talaga ang process mo. Katulad na sa akin, baka abutin ka ng 9 months or for example, and para makasama mo kaagad ang iyong fiancé. Okay? So, kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, make sure mag-subscribe ka. Mas ganun, magkaroon ka pa ng more information about marriage visa, and then another video gagawa pa ako ng German language visa, and then living in Germany life. Okay? So, I hope to see you in the next video. Ciao!